Yung mga latest Chanel bags and other luxury bags, meron ng microchip. So, naka-microchip na tong bag na to. Diba? Sabi ko pa sa sarili ko, dahil kakasal na ako, hindi na ako magiging magastos. Last bag ko na yon. Ang ending, syempre, hindi pa rin last bag. Sabi nung asawa ko, bili ka ng bag, di mo naman ginagamit. Wala, masaya ako, tinitignan ko silang ganyan. One-on-one kami minsan. Sinasabi ko sa kanya, ba't ang ganda-ganda mo? Kakadating lang din ito. Ito talaga ang literal na i-unbox ko sa harap nyo kasi ngayon ko lang siya bubuksan. Huwag na po nating patagalin pa ito. Hey guys! Welcome back to the vlog. For today's video, we are going to do an unboxing. Pero hindi lang ng isang item, kundi ng mga latest purchase ko na i-add ko sa aking bag collection. So, it's been a while since my last bag unboxing. And I felt like I wanted to do this kasi, I don't know, recently nagkakaroon ako ng work-life bike balance. Hindi na ako masyadong addict sa bike. Addict pa rin, I still bike during weekends, but hindi na sing addict ng before na halos araw-araw nagbabike ako because me and Mike felt like there's so much more to life than just biking. So, ayaw naman namin ikahon yung sarili namin sa biking lang. Kaya, kung mapapansin nyo, di ba, ngayon lumalabas kami with friends, hindi na lang basta puro bike. And dahil doon, eto, nagbabalik na naman ako sa isa sa mga una kong minahal. Bago ang bike, kundi ang mga bags. Actually, when I started biking, I thought maalis ko na yung obsession ko at pagkahilig ko sa bags. Pero hindi pala. Pag mahal mo talaga yung bag, forever pa siyang mahal. Oh my gosh. Masakit pa nito. Recently, I started falling in love with Chanel. Meron naman akong mga Chanel bags before. Pero hindi siya madami. Pero ngayon, dito sa bagong unboxing na mapakita ko sa inyo. Well, di na unboxing yung iba kasi na-unbox ko na siya before. Dalawang Chanel bag agad. At sa mga bag addicts dyan, alam nyo naman na ang authentic Chanel bag ay hindi mura. Pero it's super pretty, it's so timeless. I don't know, binibenta ko yung ibang bag ko. Parang gusto ko magkaroon ng entire Chanel collection, which I believe will not happen kasi mahal nga siya. So anyway, ito na, hindi ko na patatagalin. Ano ba itong mga latest bag collection ko? Unahin na natin yung mga Chanel. Siguro unahin natin yung hindi Chanel kasi isa lang naman yung hindi Chanel dito. So this is a YSL College medium bag. I've been wanting this bag for a very, very long time. As in, parang mga 4 years or 5 years ago, gusto ko itong bag na to. The smell of the authentic leather is so nakaka-addict. Super favorite ko siya. Kakapalit ko lang nito. Actually, isang diretso ko siyang ginamit. Super perfect siya for everyday bag or office bag or basta perfect siya for everyday bag kasi ang dami mo malalagay. Ayan, meron siyang dalawang lalagyan dyan, and may maliit na lalagyan dito, tapos may zipper sa gitna where you can put your cards. And then, naaalis yung kanyang strap just in case gusto mo siyang buhatin ng dun lang sa handle. Sobrang ganda nitong bag na to. At hindi rin siya kamahalan, saktong-sakto lang yung presyo niya. Teka lang, alisin natin yung bara sa lalamunan ko. Ayan. Okay. Babalik tayo dito sa latest purchase ko, which is the YSL College medium bag. They also have this in large, which is mas malaki dito. But I think this is the perfect size. If you're like me, na ang dinadala nyo ay phone, wallets, and di naman masyadong maraming makeup and just lipstick. So, pwede siya pang office, pwede siya pang mall. Kung may anak na kayo, okay din siya kasi nga ang dami niyang lalagyan. Sa likod, meron din siyang lalagyan. So, let's say for example, meron akong susi, halimbawa, or meron akong kailangang ilagay na pera ng mabilisan, hindi ko na kailangan buksan pa yung bag, isusukbit ko lang siya dyan. So, again, this is the YSL College medium bag. Next purchase, I got this bag from
A-List Avenue. If you have been following me on Instagram and on Facebook, for sure nakita nyo na tong bag na to. Si A-List Avenue is the sister company of Beauty Derm. And pumunta ako mismo dun sa shop. Ina-eye ko na rin tong bag na to. Simula pa nung nag-Japan kami, nakita ko tong bag na to sa Japan. O bago ko ikwento yung about sa bag, pakita ko muna siya sa inyo. So, sa mga tulad ko na kailangan ng official receipt sa mga purchase nyo, kasi alam naman natin yung mga official receipt ay nakakabawas yan para doon sa mga tax that we pay every month, pwede kayong sa A-List Avenue pumunta kasi meron silang official receipt. Konti lang yung mga nagbebenta ng luxury bags dito sa Pilipinas, lalo pag hindi sa store talaga. Kasi sa store, syempre, may official receipt talaga yan. Pero yung mga kagaya ni A-List Avenue, konti lang yung may official receipt. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na sa kanila bumili kasi at least merong resibo. At magagamit ko pang bangga sa tax na babayaran. So ito siya. Meron pa flower dyan. Nabuksan ko na to, guys. Kaya hindi na talaga siya super unboxing. I will just show to you all kung ano yung itsura niya. So kompleto siya. Pati yung mga matawag dun sa papel. Yung mga papel-papel. Pati kasi yung tinatago ko eh. Para just in case ibenta ko siya, which I believe will not happen. Kasi mga Chanel bags ko, konti lang doon ang ilalet mo ko because love na love ko silang lahat. Sharon! Parang halos same ng itsura, no? Diba? Kita niyo yung mga gusto kong bag ngayon. Very classic yung itsura. Ayan, meron pa siyang plastic. Kasi guys, di ko pa ito nagagamit since nung binili ko siya. This is the Chanel Affinity Bag in Small. And, ayun nga, hindi ko pa siya nagagamit. Ito naman yung itsura niya sa loob. Sobrang luwag din niya, dami malalagay. Unlike nung sa YSL college bag na natatanggal yung strap, this one hindi siya natatanggal. Pero halos pareho yung itsura nila. Ayan o. Pero sa loob, pinaka nagustuhan ko dito is may pa-zipper sa harap. Ayan o. Tcharan! Yung zipper niya, naka-plastic pa talaga. Ayan o, kita nyo ba? Tcharan! Ayan yung itsura niya. So, hindi na to card kasi yung mga latest Chanel bags and other luxury bags, meron ng microchip. So, naka-microchip na tong bag na to. Diba? Nakakaloka, mga bag na microchip. Gusto nyo yun? So, hindi ko pa to nagagamit kasi I'm waiting for a very special occasion to use this bag. Kasi parang, I don't know, pag nagamit ko to na isang beses, dire-diretso ko na to magagamit. So, nag-aantay lang siguro talaga ako ng special na okasyon. By the way, meron pala siyang dito. Ayan o. Kung gusto nyo ng, para mas lumiit siya, pero kung gusto mo namang mas lumaki siya, pwede din. So, ganun siya. As I was saying, this bag, asan na yun? Nagkapalit-palit na yung mga dust bags. So, this bag, I've been wanting this also for a very, very long time. Naalala nyo na nag-Japan kami, sinukat ko tong bag na to. Tapos, hindi ko pa siya binili. Pero, ang bait kasi ni Ma'am Rhea Tan, kung magkano ko nakita yung bag sa Japan, binigay nila sa akin yung price na yun. Nung binili ko to sa A-List Avenue. Thank you so much, Miss Rhea Tan. And sa lahat ng mababait na staff ng A-List Avenue. Kasi kung di nila sa akin binigay tong presyo na to, dun sa kung magkano yung nakita ko sa Japan, hindi ko talaga siya bibilin. So I've got a huge discount for this bag. That's why I bought it. And I deserve it because sabi nga ng mga kumare kung kasing gastos ko tulad ko, I'm a hardworking girl, therefore, I deserve a brand new Chanel. So, ayan, ang ganda niya, no? Ay, nako. Saka guys, alam niyo mag-i-invest kayo ng bag and meron na kayong budget, go for Chanel. Kasi yung Chanel bag ko na binili ko nung kasal namin ni Mike, ngayon, sobrang taas na ng presyo niya. Plus 200 or 300,000 pesos na siya pag binenta ko. Yung Chanel, Chanel Medium Classic Flap. Maglagay tayo ng picture dito. Kulay itim, gold hardware. Lagay mo dito cash para makita nila kung ano yung tsura nun. So, meron ako nun. Yun ang gift ko sa sarili ko nung kasal namin. Tapos sabi ko pa sa sarili ko, dahil kakasal na ako, hindi na ako magiging magastos. Last bag ko na yun. Ang ending, syempre, hindi pa rin last bag. So, I don't know kung kailan ko ito gagamitin. Pero, kagaya ko rin ba kayo? Kumbaga, kahit wala pa kayong paggagamitan dun sa bag. Pero pag may nakita kayong bag at once na in love kayo dun, giniget-get out nyo na siya.
O, diba? Ganda niya. Ganda niya. Kinakausap ko minsan yung mga bag ko. Kahit di ko pa sila ginagamit, sabi ng asawa ko, bili ka ng bili ng bag, di mo namang ginagamit. Wala, masaya ako, tinitignan ko silang ganyan. One-on-one kami minsan. Sinasabi ko sa kanya, ba't ang ganda-ganda mo? Gano'n, nakakabaliw ang leather ng bag. Pero totoo, natutuwa lang ako nakikita sila. Basta yung alam ko lang na nasa akin na siya. Oh yes, that's obsession. And it's not good! Pero ang ganda talaga. And I got it for a good price, kaya hindi na ako humindi pa. Bago ko pakita sa inyo isang bag, meron din akong bagong Chanel wallet na binili. Okay, this is the new Chanel wallet. Ginagamit ko na siya ngayon. That is why all of my cards are there. So, ayan, since napapadalas yung pagbili natin ng mga Chanel bag, naisip ko na, kailangan ko rin ng wallet pang terno dun sa aking mga bag. At eto na nga siya. Ganda, no? It's so simple. Ay, nalaglag! Nalaglag. Buti na lang may something doon. So, ayan siya. And I also got, kasi syempre, dapat yung YSL college bag medium ko, may partner din na wallet. Kaya bumili din ako ng wallet para doon. So, ito diba yung bag? Syempre, dapat partner din yung wallet. Diba? Ibang color. Adik yarn. So, ito naman yung bago nating wallet. Super pretty. I don't know what this wallet is called. Pero halos pareho siya ng itsura ng wallet, yung leather ng YSL college bag medium ko. And ang ganda ng itsura nito sa loob. May paganyan, oh. Ay, baka makita niyo. Oh, ayan. Basta may paganyan siya. Diba? Tapos, trinay kong lagyan ng pera. Yun lang. Medyo mahaba yung pera natin for this. So, mukhang mga cards ang mailalagay ko dito and hindi, kumbaga parang 2,500, 1,000, ganun lang. O, ayan siya. Ganda-ganda niya. Inamoy na naman. O, ayan o. Bango-bango kasi talaga ng totoong leather. Yung fake na leather, masakit sa ilong eh. Pero pag totoo, ang sarap amoy-amoyin. So, yan ang itsura niya. And last but definitely not the least, ay, nakadating lang din ito. Ito talaga ang literal na i-unbox ko sa harap nyo. Kasi, ngayon ko lang siya bubuksan. Ngayon ko lang siya makikita. Siyempre, nakita ko na siya sa picture dahil nung minine ko to, kitang-kita ng dalawang mata ko kung gaano siya kaganda. So, kay Sis Rona of RDverse online shop ko, kinuha itong bag na ito. I've bought a Rolex din sa kanya before. So, first time kong bumili naman ng Chanel bag sa kanya. So, may mga kasamang, ayan o, talagang tinatago to, no? 2020 yung bag or 2021 if I'm not mistaken. Oo. Ayan, 2023 pala. Oh my God, it's a 2023. Oh my gosh. Oo nga, 2023 lang yung bag, guys. This year lang pala yung bag. OMG. Talaga ba? This year? Tama ba yung tinignan ko? Nakalagay eh. Nakalagay 2023, guys. OMG. 2023 nga yata. Akala ko 2020. Pero parang this year nga lang to. Oh, well, anyway, ayan, meron siyang kasamang mga Chanel cards and booklet. Sorry, ino-open ko kasi ngayon ko lang talaga siya nakita. So, yeah, it is a 2023 bag. May receipt. So, dito natin malalaman kung anong year. 2023 na, guys. Nandito yung resibo from the Chanel store. It's a 2023 bag. Alam niyo naman, pagka mga ganito nakamahal. Except yung Affinity that I got from A-List Avenue. Brand new yun. Pero yung YSL kanina, and yung iba pang mga bags na ina-unbox ko dito, diba? Second hand siya. So, this one is good as new. Kasi this year lang siya binili. Tapos nanawa ata agad yung may-ari. So, binenta niya na agad. Kaya i-open na natin siya. Huwag na po nating patagalin pa ito. Oh my gosh. Ganda ng kulay. Guys, ang ganda ng kulay. This is not a medium flap. It is small. Medium ba to? Mas mali ito sa medium. Mas mahaba yung medium flap ko. Guys, ang ganda.
I didn't expect na ganito siya kaganda sa personal. Sana walang color transfer to, pero hindi ko na lang siya isusuot nang naka-black ako. Super gorgeous bag. Ay, ang ganda. Ang sabi sa akin ni Miss Rona, mahirap daw humanap dito sa store. Ito mismong exact color na to. Microchip na rin to, guys. So, ganito yung itsura ng Chanel Classic sa loob. This is not a medium. Medium ba to? Medium ba ito? Parang mas maliit sa medium. Wait lang. Dapat siguro kunin ko yung isa, no? Para ma-compare ko sila. Sige, kunin natin siya. Siyan lang kayo at huwag kayong aalis. Mabilisan lang to. I will get my Chanel medium so that we can compare. 10 seconds later. I'm here na! So, this is the bag that I'm talking about na napakaganda that I bought nung kasal namin ni Mike. Diba? It's so pretty. This is the Chanel medium flap. Ngayon, i-compare natin kasi parang hindi same size. Oh, it's not. It's not the same size. Small lang ito. Hindi siya medium flap. Small siya. But it's okay. It's still pretty. Ito medium flap. Ito small. Ayan. So, ayan siya. Ayan siya, guys. Ito yung itsura niya. Ang ganda ng kulay nito. But wait, ayusin muna natin to. Sobrang ganda ng color nito. Super. Nakakatakot nga lang gamitin kasi baka may color transfer. But I do hope wala. Ay, ang ganda. Ang ganda mga babe. Oh my gosh. Ito maganda pang crossbody. Mas perfect i-crossbody to compare dun sa medium flap, the black one. Kasi medyo malapad siya. Ganda. Sobrang ganda. Ang ganda ng kulay niya, guys. Bango, bango. Gusto niyo yung inaway ko? Ang bango. Ang ganda niya, guys. Sobrang happy ko with my new bag. So, yan siya. Pang aura-aura. Perfect ito for parties, weddings, events. So, love it. It's so pretty. Sobrang ganda. Natatakot ako ibalik siya dun sa black niya na DOS bag kasi baka kumolor eh. Pero di naman siguro. Ang ganda. Ang ganda ng kulay niya. Hindi ko makita kung ito mismo yung nakikita nyo sa video. Pero, I don't know what the color is, but it's so pretty. Green, na parang teal. Sage green? Sage green ba to? Sage green ba yung tawag sa color nito? But yeah, it's so pretty. I'm so happy with my new bag. Hi! Anyway, again, if my budget, guys, invest in Chanel flaps kasi tumataas talaga yung presyo niya. Like this one for sure, lalo pa mahirap siya kunin sa market. Pag binenta ko to, 2 years after, for sure maganda pa rin yung presyo. 'Di ba? Magagandang presyo at tumataas talaga yung value. Of course, yung Hermes, Chanel, Louis Vuitton is also good kung medyo yung budget ay hindi kalakihan, and yun yung mga bags na okay ang resale value. YSL hindi masyado maganda yung resale value, but I don't think I will ever make benta this bag because super love using this on a daily basis. So ayan, sana na happy kayo sa akin mga bag collection. Happy po ako ng bongga, lalo na makita ko to. I'm just expecting na medium flap siya. Kasi parang ang na-describe sa akin is medium flap. Pero let me check on the conversation. Small nga yata yung nasabi. Obviously, it's not medium, but I'm still okay with it. Ang in-expect ko lang talaga ay medium. But it's small, guys. Okay na rin ako para magkaroon ako ng Chanel na small. Magpapabawas na lang tayo ng presyo kay Sis Rona.
But anyway guys, I do hope na-enjoy nyo ang aking vlog at na-enjoy nyo ang pagsilip sa aking mga bagong collection. Natititigan ko lang din at wala pa akong planong gamitin. So do let me know in the comment box section below kung alin sa mga bagong bags na pinakita ko sa inyo ang paborito nyo. At tulad ko rin ba kayo, addict din ba kayo sa bag? Therefore, sa kayo bumibili, ilagay nyo yun sa comment section at sabay-sabay po tayong magpabudol. And also, kung kayo ay bag addict like me, meron ako mga bags na gusto i-dispose na, gusto na ibenta, ng murang-mura lang. May Prada ako na gustong ibenta. Meron akong Balenciaga na gusto na rin ibenta and some other bags. Please PM me on my Instagram. It's _DJ Chacha. Baka magustuhan nyo yung mga bags na to. Super duper murang presyo lang mga sis. I-mind nyo na. Osha, thank you so much guys for watching this video. Until next time, see you on my next vlog. Bye-bye!